Tapos na naman ang Monday. What is up guys? Alex here. Yeah, boy! Quick update lang. Quick update. So, kung di nyo pa napapansin, para tayo naka e-bike ngayon. Kasi I sold my SC project slip-on muffler. Kasama yung mid-pipe nya. So back to stock ako ngayon. Bakit ka bumalik sa stock pipe, Lex? Why? 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 Well, nakakarindi kasi. Narindi rin ako eventually. Sobrang lakas niya. Gay! Gusto ko mag-try ng ibang pipe pero next time na lang siguro. Yung SC project naman, kahit lagyan mo siya ng silencer, ganun pa rin. Hindi naman ganun. I mean, so, ang sagwa ng tunog niya, pag naka-silencer, so parang useless. Sayang lang din. So instead na mag-silencer ako, ano ko na lang, binenta ko na lang. So binenta ko sa isang kagrupo sa NK owners, si Josh. Thanks for buying the SC project. Di ako nahirapan maghanap ng buyer. Bakit ang lakas pumalo ng bike niya? Something's different. So medyo nakakamiss mag bomba, pero ganun talaga ang buhay. Saka na lang siguro maghahanap ako ng medyo okay na pipe, and then saka ako mag-install ulit ng panibago. Kaya medyo boring para ako naka e-bike. Walang tunog. Pero ang malupit niyan, meron akong pamalit na tunog. Yun yung parang inline 4 cylinder. Diba? Same lang same lang ng Z1000. Diba? Ang ganda ng tunog. Nabaliw ang putik. Mas maganda yung tunog niya kaysa doon sa iba. Oo. Nung time kasi na binibenta nila, cash pa lang yung meron Pero ngayon meron na. From 209 naging 215k. Oo. Sabi nila, pag bumili ka daw ng magandang motor, dadami yung chicks mo. Di yun totoo. Totoo niyan, lapitin ka na sa lalaki. Peace. I-insert ko yung mga kuha ko last weekend. Yun yung nagpunta ako sa Ternate. So hindi ko pa siya kasi matapos i-edit kasi uwi na ako. Hindi pala ako naka-record. So for 30 minutes salita ako ng salita. Ang dami kong mga nakasalubong, nabati ng mga tao.
Hindi pala ako naka-record. What an idiot! Oh, what a loser! Kaya, medyo nakakadismaya. Tapos, after nun, nung nagre-record na ako, yung pinakahuling file pa na yun, yung pa yung nakorrupt. So, yung mga clips na kinuha ko papunta, medyo bitin. So, ang gagawin ko na lang is ipipilit ko sa video na to. And by the way, before tayo, bago ko siya isingit, bago siya magsimula, reminder lang na it's not a professional tutorial. Tapos yung video na yon is for fun and entertainment purposes only. So as much as possible, wag nyo na siyang pansinin kung may mga mali. O kaya enjoy nyo na lang. Sayang talaga yung ano, dami ko na shoot. Tapos nasayang lang yung part na yun. Pero anyway, I'm still gonna show you guys yung mga unang part na nandun ako sa Ternate. So without further ado, pasok! Mapapansin nyo, parehas lang yung damit na suot ko last episode because layo pala nung pinuntahan ko. Anyway, dito na tayo sa Maragondon and maghahanap lang ako ng mga magagandang spot. Punta lang ako dun sa bundok area and then I'll get back to you guys, so stay tuned. So Maragondon is straight and Ternate is going. Tingnan naman natin yung mapa. Tama naman pala. Okay, so welcome to Ternate, Cavite. Tarsibibi, Jatroconto do Corazon. Oh my. Sa mga taga Cavite dyan, ano kayang ibig sabihin nun? Or is that Spanish? Espanol? If you guys speak Spanish, comment down below kung ano ibig sabihin nun. I'm really interested in knowing what that means. Yan, so Pico del Oro, Kaibiyang Tunnel to the left. EA Sports to the left. I think this is where the fun starts. Woo! Ganda ng view dito ah. Doggy. Nice view. Dito sa right side is tubig. And then sa left side is mountain. Dahil mga bikers dito ah. Sin bicycles. Di lang siya twisties. What is counter steering? Counter steering is steering ng pabaliktad. Kasi sa normal steering, for example, pag mabagal ka, let's say, hindi ko pwedeng gawin dito kasi nasa 50 yung takbo ko eh. So siguro mga 10, 20, 30 kilometers per hour.
Pag nililiko mo yung steering wheel mo, left and right, pag pinoint mo yung steering wheel mo sa left, pupunta ka sa left. Pag tinuro mo siya sa right, pupunta siya sa right. Kaso, pagdating, si J-Mac, joke, mga Z1000ers. So katulad sa bike, na pagbabagal ka and then you again steer to the left, you go to the left, you steer to the right, you go to the right. Pero if you reach a certain amount of speed, tulad dito 50 kilometers per hour, mag-iiba na yon. Hindi ka na pwedeng mag-left, pupunta ka sa left, and mag-right ka, pupunta ka sa right. So if gusto mong mag-left, kailangan mo mag-counter steer. So yung steering mo, kailangan mong i-point sa right. So, ang gagawin mo is mag-counter steer. Now, to do counter steering, para hindi na kayo malito sa mga bago, if you want to do counter steering, kung saan nyo gustong pumunta, yun ang itulak nyo or i-push nyo forward. So, if you want to go left, hawakan nyo yung left, or basta hawakan nyo yung manibela nyo, and then start pushing to the left para mapunta kayo sa left. And then hayaan nyo na lang yung bike mag-steer to the left. Alalayan nyo rin syempre para hindi kayo madisgrasya, kasi pag nileft mo, katulad dito, mag-steer ako sa right, I'm pushing my right arm forward and then I go right. Pero sa usapang gulong, nakapoint siya sa left. That's why it's called counter steering. Ito, so magla-left tayo. If you want to go left, well, hindi siya masyadong lubak. What? Blabak. Cavite, whatever. May tumirik ata sa kanila. Mga DO groups. So yan, ulit. Demo. Ito. Another banking. Di naman bank to eh. So if you want to go left, hold your manibela, throttle control, and then left. Ganun din sa right. If you want to go right, push your right handlebar. Parang ganyan. Kaya pag pinush ko to, see? Pupunta ako sa left. Wow, lamig! Sarap! Sa mga hindi nagmamotor, you guys should try or should experience this. Ito yung mga wala sa kotse, kasi habang nasa lugar kayo ng katulad ito, puro lang kayo aircon. Or biking, that's the shit. Sarap niya, pampalaki ng calves, pampalit ng tiyan. And corner to the right, push yung bike to the right. If I want to go straight, i-counter ko lang. So basically, that's just counter steering. Sa mga times na nasa kurbada kayo, you have to use counter steering. Bakit? Kasi habang nakalin ka at hindi mo ginawa yung counter steering, mas lalo kang mapapalin at eventually babaga ka na or sesemplang ka na. Pag nakalin ka na, the time na nakalin ka na, gusto mo nang bumalik sa kabilang side mo, you have to do counter steering. Ito, kunya nakalin ako sa left, and then I want to go back to right, then counter steering, again, push nyo yung right side nyo naman, and then babangon na yung bike, and then
Once na na-reach nyo na yung straight line, then bawiin nyo na yung counter steering, straight nyo na yung line. Tulad dito, I'm pushing and maintaining my right handlebar for the counter steer. Yeah. Sarap dito. Ayan, left counter steer. And then I want to go back up, counter steer. Naman to the right. Then right naman. And then so straight, counter steer. Papunta sa left para mag-straight yung bike. Wala kasi masyadong mga tight corners dito eh. Yeah. Okay, right. Counter steer right. Counter steer left para mag-straight. Counter steer left, counter steer left, counter steer left, counter steer left, counter steer right para mag-straight. Counter steer right, counter steer right, counter steer right, counter steer left para bumalik yung bike. Counter steer left, counter steer right para bumalik yung bike. Counter steer left again. Paulit-ulit lang. Kailangan nyo lang siyang ito, I put some brakes, counter steer left, right, left, straight, woo! Left, counter steer right, balik. Ayun, you guys get the point. So again, counter steering is kung gusto mo mag-right, you point your steering wheel to the left, and if you want to go left, you point your steering wheel to the right. To the left pala. Kaibiyang Tunnel is this way. So that's it. That's for the counter steering. Now, for cornering techniques, ano ba mga ginagamit ko pag nagko-corner ako? Sa mga high speed, yung cornering, hindi naman kasi siya nag-i-start dun sa corner mismo. Ang gagawin mo, before you enter a corner, ang unang-unang gagawin mo is to slow down. I-match mo yung speed depende doon sa corner na ina-approach mo. Kasi kung napakabilis mo, papasok ka ng corner and then nakabanking ka na or naka-lean ka na, saka ka palang magre-reduce ng speed mo, you are gonna be in deep trouble, my friend. So braking on a corner is a big no, unless ano na kayo, gamay na gamay nyo na yung bike nyo and you know about trail braking. Yun yung magbe-brake ka ng konti sa front brakes mo. So when you're on a corner, as much as possible, iwasan yung magpreno sa corner, because again, that's bad. Now, when you're approaching a corner, you need to know kung anong klaseng corner. Katulad nun, si Kuya NMAX. No hate there, just trying to explain. Yung banking niya, hindi niya kabisado yung corner niya. Na-overshoot siya because you didn't put enough lean to your bike, kaya kinapos ka sa corner. Hindi ka rin nagtamang approach ng speed, kaya kinapos ka. Alright. Cornering techniques on a bike.
That is so. Another technique about cornering is know your corner. Have to enough pressure of the brake. Oh my god, this is hard. So you have to know or you have to identify the corner. Oh my god, may doggy. So again, when approaching a corner, make sure na braking na kayo or nakapag rev match na kayo, depende sa speed, depende sa corner. So pag tight yung corner, i-adjust nyo rin yung speed nyo. Pag yung mga corner na sobrang laki, I think this is the Kaibiyang tunnel. Oh, this is it. Daming bikers. Nice. Bakit na Kaibiyang na yun? Hindi ko napansin. Pababa na tayo. Pupunta na tayo sa Sugbo. And in a while, babalik na tayo. So again, cornering technique. Again, before you approach a corner, tight corner or mga malalaking corner, make sure you put enough brakes on your bike to slow down before entering it. Kasi pag umenter kayo sa corner ng napakabilis at dun kayo nagpreno, good luck! Good luck. Oh, ganda ng dagat. Ganda ng dagat dun ah. Further down the road. Parang okay dun ah. Tatambay na lang tayo dun. Uy, ice cream! Nice. Tahimik. Ano ba meron dito? Magkano yan, boss? Sagit lang. Ano kaya mga kapaba doon? Gracias.